Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum sa lahat ng ating mga kapatirang Muslim at salamun ala man ittaba'al huda. Naway ang kapayapaan nawa ay suma sa ating mga kababayan na sumunod sa tamang gabay. Ang oras po na ito ay atin pagsasaluhan at tatalakayin ang isang napakagandang paksa. Ito po ay patungkol sa isang propeta at sugo na kung saan mahal na mga Muslim, mahal na mga manampalataya, at siya ay pinaniwalaan at siya ay siya ang isa sa mga dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng ating dakilang lumikha, na siya ay isinugo sa kanyang bayan, sa kanyang lugar, sa mga kababayan niya ng mga Israelita. Walang iba po kundi si Isa ibn Maryam alayhi salam, na kilala sa kanyang tinatawag na pangalan sa kanyang lugar, Isa ibn Maryam. Siya po ay nakilala ng mga kababayan natin na mga Kristiyano, lalong-lalo na sa bansang Pilipinas, sa kanyang pangalan na isinalin nila sa pangalan na Jesus, anak ni Maria. Siya po ang ating pag-usapan sa oras na ito. Ano po ba ang ipinahayag ng ating dakilang lumikha? Ipinahayag ng Allah patungkol sa kontrobersyal na tao na kung saan siya ay nagpalaganap ng katuruan sa pagsamba sa nag-iisang Diyos sa kanyang lugar, at siya ay nag-anyaya sa kanyang mga kababayan na Israelita na maniwala sa nag-iisang Diyos na yan. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kataas-taasan. Malalaman po natin sa mga pagbasa natin ng kapahayagan, lalong-lalo na ang pinakahuling aklat na ipinahayag, ang Quran, na dito natin mababasa ang patungkol sa tinatawag na propeta na si Isa ibn Maryam, na kung saan kilala siya sa kanyang lugar at siya ay nagpahayag hinggil sa pagsamba sa Allah at pag-iwas sa pagsamba sa iba bukod pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw po ang katuruan ng Islam bilang haligi po ng paniniwala, ang maniwala sa lahat ng mga propeta na pinili at isinugo ng ating dakilang lumikha. Haligi po ng paniwala ang maniwala sa kanila. Ibig sabihin, pangunahin na dapat paniwalaan ang maniwala sa lahat ng mga propeta at sugo na isinugo niya. At sa paniniwala namin, sa paniniwala na ibinigay sa amin ng huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang nagmula sa ating dakilang lumikha, ay ito po ay obligado na paniwalaan sila. Dahil kung sino man ang hindi naniniwala sa kanila ay para ding hindi niya pinaniwalaan ang Allah na nagsugo sa kanila. So nangahulugan na siya ay mabibilang sa mga hindi nananampalataya kung ang tinatawag na paniniwala sa mga propeta na pinili niya ay hindi niya paniwalaan.
So, obligado po ito na paniwalaan, na maniwala sa kanila na sila ay pinili ng daking lumikha, na sila ay nangunguna sa paggawa ng mabuti at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, na sila ang nangunguna sa pagturo kung sino ang dapat na sambahin. Sila ang nangunguna diyan, at sila nangunguna din sa pag-iwas sa pagsamba sa iba. So ang paniniwala sa mga propeta ay obligadong tinatawag na dapat paniwalaan. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَقَدْ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nakatiyakan na nagpadala kami ng tinatawag na sugo. Nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagsugo siya ng kanyang tinatawag na mga rasul, na kung saan inihahayag nila na walang dapat sambahin, walang sasambahin maliban sa Allah, at na iwasan ang pagsamba sa iba. Ang iwasan ang pagsamba sa mga tagut, magsabihin yung mga iba pang sinasamba ng mga tao maliban pa sa nag-iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala pinahayag niya sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang habag at biyaya ng Allah, ang tinatawag na Quran. Ipinahayag niya ang Quran, at ito ay sa ulado mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga tagasunod, yung mga sahaba sa kahulugan, yung kanyang mga disipulo, yung mga tao na nabubuhay sa kanyang panahon na kung saan nakita sa kanya at nakasama niya. Kaya naman, marami ang mga sahaba ang kasama niya at kanyang nakausap, na sila ay taglay nila ang mga hadith o mga kasibihan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, isa sa mga katangian ng mga Arabo ay baga sila yung mga tao na madali na makaalala ng mga bagay, lalo-lalo na sa tinatawag na banal na Quran, ang pagsasaulo nito. Kaya naman, nakarating sa ating tinatawag na panahon, mula noon, 1,443 years na ang nakalipas. So, nandyan pa rin ang Quran na nanatili sa kanyang original na anyo. At sa ulado po ito ng mga kamusliman. At ipinahayag niya sa banal na Quran na yan ang patungkol sa mag-ina. Ang kanyang ina na ang ina ni Jesus na si Maryam, ang ina ni Isa na si Maryam, at ang patungkol sa kanyang anak na si Isa alayhi salam. Nabanggit po sa banal na Quran, binanggit po rito na nung panahon na isinilang na niya si Isa alayhi salam, isinilang ng kanyang ina na si Maryam, si Isa alayhi salam, binanggit po na sa Surah Maryam, ito po ay kabanata patungkol sa kanyang ina na si Maryam. Mababasa natin po sa verse 29. Sa verse 29 hanggang sa 35. Sinasabi po rito sa kanyang original na teksto sa wikang Arabic, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. Ito po yung tinatawag na sitwasyon na kung saan kalong-kalong ni Maryam ang kanyang anak na si Isa alayhi salam, at nakasalubong niya ang tinatag ng kanyang mga kababayan, na gulat ang kanyang mga kababayan patungkol sa kanyang dala-dala na anak, na wala naman silang
nakilala na yung magiging asawa niya na maging dahilan na siya ay magkaroon ng anak. At kilala naman ang kanilang tinag na pamilya, na mga mabubuting pamilya. So, tinanong nila, bakit nagkaroon ka ng tinatawag na anak? So, sa panahon na yun, ay itinuro niya ang kanyang anak na kalong-kalong bilang pagtugon sa kanyang pangako sa Allah na hindi siya magsasalita. So, siya ay intusan ng Allah na huwag siyang mangusap, huwag siyang magsalita kung meron man siyang salubong ng mga tao sa kanyang tinatawag na pagbabalik sa kanyang lugar. So, itinuro niya ang bata. So, nagsabi ang kanyang mga kababayan na kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, na papaano namin, sabi niya, kausapin yung isang sanggol, nasa duyan pa lang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Dito natin malaman, mga kababayan, para sa mga nanood, kung ano ba ang ipinahayag ng Allah na sinabi ni Isa alayhi salam nung siya pa ay maliit pa lamang, sanggol pa lamang. Ito ang unang himala, unang tinatag na palatandaan sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinamalas niya sa kanyang nilikha na si Isa bin Maryam, na siya ay nagsalita nung siya ay maliit pa lamang, nung siya ay may sanggol pa lamang. Na sinabi niya, inni Abdullah. Sabi niya, ako ay Abdullah. Ibig sabihin, ay tinatawag na lingkod o alipin, lingkod ng Allah. Inni Abdullah. Atani al-kitab. Pinagkaluban niya ako ng kitab, ng tinatawag na aklat ng kapahayagan. Wa ja'alani nabiyya. At ginawa niya akong isang propeta. So, pinili siya higit sa mga tao sa kanyang tinatawag na panahon bilang isang propeta at isang tinatawag na sugo na magdadala sa kanila ng kanyang mensahe, na magtuturo sa kanila ng kanyang tinatawag na kapahayagan. At kasunod, sinabi niya sa sunod na talata, verse 31, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. At ginawa niya ako isang mabiyaya. أَيْنَمَا كُنْتُ, saan ako naroroon. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ. So, dito, itinatagubilin niya sa akin ang pagsasagawa ng salah, yung pagdarasal, na siyang isinagawa rin ng mga naunang propeta. At wazzaka, at yung pagbibigay ng tinatawag na zaka. Ito yung pagbibigay ng kaukulang, tinatawag na katungkulang kawang gawa. Ma dumtu hayya, habang ako ay nabubuhay. So madalit sabi, ginawa siya na na mabiyaya. Nabibiyayaan siya saan man siya naroon, at itinatagubilin sa kanya ang tinatag na pag-aalay ng o kaya tinatag na pagsagawa ng sala, yung pagdarasal, at ang pagbibigay ng katungkulang kawang gawa habang ako ay nabubuhay. So habang na siya ay nabubuhay, yun ang isa sa mga bagay na kanyang tinatag na isinasabuhay at itinuturo. At isa pa, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, at na maging masunurin sa aking ina. So ito ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta na si Isa
ibnu Maryam, Jesus anak ni Maria, na siya ay maging masunurin sa kanyang tinatawag na, sa kanyang ina, sa kanyang tinatawag na kinikilalang magulang. So, ito ang tinatawag na katangian na ibinigay ng Allah sa kanyang propeta, ang maging masunurin. Na kung saan, pagpatuloy, walam yaj'alni jabbaran shaqiyya, at hindi niya ako ginawa na maging ubod ng sama o kaya malupit na tinatawag na anak, o di kaya yung tinatawag na malupit na pinuno. So sa kanyang buhay, kanyang sinasabuhay ang mga ito. Kaya sino ba ang hindi maniniwala sa kanyang tinatawag na ang ipinagkaloob sa kanya ng tinatawag na mga katangian na ito na napakaganda. Wa barram bi walidati, na siya ginawang masunurin. Maganda ang tinatawag na pag-uugali. Maganda ang kanyang pakikitungo sa kanyang tinatawag na pinaniwalaan na magulang, ang kanyang tinatawag na ina. At sinabi niya, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya." Kaya sabi niya, kaya't salam, kapayapaan, ang sumaakin sa araw na ako ay ipanganak, sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay muling ibabangon sa pagkabuhay. Kapayapaan sa kanya. Kaya kapag nabanggit ang kanyang pangalan, Isa, sinasabi natin, alayhi salam, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang kapayapaan ay isa sa mga meaning ng tinatawag na yung salam ay magkaroon ka ng tinatawag na katiwasayan, kaligtasan sa anumang kapahamakan. Kaligtasan sa kabilang buhay, sa maaring idudulot na kapahamakan ng tinatawag na impyernong apoy. Kaya naman, ganito ang tinatawag na ipinahayag ng Allah sa kanyang propeta na si Isa ibnu Maryam, Jesus anak ni Maria. Kaya sabi ng Allah, "Dhalika Isa ibnu Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun." Ito si Jesus, ang anak ni Maria, Isa ibnu Maryam. Ito ay isang pahayag ng katotohanan na rito sila ay nag-alilangan na yung mga yung mga tao na walang tintag na kaalaman hinggil sa kanya ay puno ng tintag na pag-alilangan at sa pagtalo-talo. Pero ang katotohanan na kung saan taglay ng panampalatayang Islam ay talagang palaging buhay sa mga isipan ng mga kamusliman, sa paniniwala ng mga kamusliman. Nataglay nila ang yung kapahayagan ng Quran na nagsasabi ng katotohanan hinggil kay Isa ibnu Maryam. Tungkol kay Isa ibnu Maryam. Kaya naman, dito natin malalaman na ang Islam ang siyang nagtataglay ng totoong kaalaman, totoong impormasyon patungkol kay Isa ibnu Maryam na kinikilala ng mga kababayan natin na si Jesus anak ni Maria. Jesus, the son of Mary. Na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos ng pinaalam niya ang katotohanan patungkol kay Isa ibnu Maryam, sabi niya, ma kana lillahi
an yattakhidha min walad. Ang ibig sabihin, hindi isang tinatawag na isang hindi katampatan, hindi nababagay para sa tinatawag na kamahalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magkaanak ng isang lalaki. Ito ay isang tinatawag na paninirang puri. Ma kana lillahi an yattakhidha min walad subhanah. Ibig subhana, isipin siya ay malayo sa anumang ipinaparatang o kaya yung ipinaparatang ng mga hindi naniniwala sa Kanya. Yung magsabi ka na yung nag-iisang Diyos ay nagkaroon ng anak, isa pong salita na kung saan pagbibigay ng tinatawag na kahinaan ng tinatawag na nag-iisang Diyos. Wala siyang pangailangan ng tinatawag na anak. Ang nag-iisang Diyos, siya ang may-ari ng lahat. Wala siyang pangangailangan ng anupaman. At walang tinatawag na yung itinuturo siya na mayroon pang isisilang na isa pang Diyos na kung saan tatawagin nila anak ng Diyos. Kaya subhana, kaluwalhatian sa Kanya, siya ay malayo sa anumang kanilang tinatawag na ipinaparatang sa Kanya. O kaya na sinasabi na mayroong nagkaroon siya ng tinatawag na anak. Siya ang tinatawag na nag-iisa na walang pangangailangan ng anupaman. Hindi siya katulad natin na tayo ay may pangangailangan ng anak. Bakit? Tayo ay lilipas. Tayo ay mawawala sa mundong ito. Kaya, sino ba ang susunod sa ating lahi? Yung magiging anak. Ang nag-iisang Diyos, hindi siya nangangailangan na mayroong pang papalit sa Kanya. Dahil hindi naman siya mawawala. Siya ay magpasawalang hanggan. Hindi siya katulad natin. Kaya kaluwalhatian sa Kanya, siya ay malayo sa anumang ipinaparatang ng mga taong hindi naniwala o yung mga taong walang kaalaman patungkol sa Kanya. Kaya sino man ang naniniwala na ang nag-iisang Diyos ay magkakaroon ng anak o kaya nagkaroon ng anak, sila po ay nakapag salita ng isang tinatawag na kalapastanganan. Dahil hindi po mangyayari sa tinatawag na nag-iisang Diyos na yan, sa nag-iisang may likha ng lahat ng bagay, na magkaroon siya ng anak. Ang pagkakaroon ng anak ay isang tanda ng kahinaan. Samantalang siya ang pinakamalakas. Siya ang pinakamapangyarihan. Siya ang nagmay-ari ng lahat ng kapangyarihan na wala na siyang tinatawag na pangangailangan. Siya ang magkaloob sa atin ng mga bagay na kailangan natin. Ay ba, gusto mo ng anak, gusto mo ng mga kayamanan, gusto mo ng mga magandang tanawin, gusto mo ng tinatawag na paningin, o mga bagay na kailangan natin sa mundong ito, siya ang nagbigay sa atin yan. Na siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag tayo nanalangin, Ya Allah, O Allah, patawarin mo ako. O Allah, sa magitan ng iyong tinatawag na kadakilaan, ng iyong tinatawag na kamahalan, ng iyong kaluwalhatian, ng iyong walang hanggang pagpapatawad, patawarin mo ako. So habang tayo nabubuhay, binigyan tayo ng pagkataon na manumbalik, binigyan tayo ng pagkataon na humingi ng kapatawaran. Binigyan tayo ng pagkataon na tayo ay magsisi sa ating mga nagawang kamalian, mga nagawang kasalanan. Bakit tayo yung nagkakamali, tayo yung nagkakasala? Samantalang siya, Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman hindi siya
magkakamali, hindi siya kailanman nagkakamali, at hindi siya nakakalimot. Tayo yung mayroong katangian na ganun, na tayo'y nagkakamali, tayo'y nagkakasala, tayo ang nakakalimot. Kaya siya mismo nagsabi, La yadillu Rabbi wa la yansa. Kaya ang aking Panginoon Allah, hindi siya nagkakamali. Hindi siya kailan magkakamali at hindi siya nakakalimot. Tingnan niyo ang katangian ng dakilang lumikha. Siya ay malayong malayo sa ating tinatag na mga katangian. Katangian na may depekto, siya yung walang depekto. Kaya naman, sinabi niya, Ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Hindi isang tinatawag na hindi narapat sa kanyang tinatawag na kamahalan, sa kanyang tinatawag na kadakilaan, na magkakaroon ng anak, o kahit magkaanak ng tinatawag na lalaki, o kaya magkaroon ng anumang tinatawag na anak. Kaya naman, yung tungkol sa paninira o kaya yung tinatawag na paglalapastangan na ito ng mga tao sa kanilang Panginoon, Allah subhanahu wa ta'ala, na pagsasabi niya na si Jesus ay anak ng Allah, kaya sabihin natin subhana, kaluwalhatian sa kanya, siya ay malayo sa anumang depekto, sa anumang tinatawag na binibintang nila na magkaroon siya ng tinatawag na anak, kaya nagkaroon siya ng anak. Naway patawarin tayo ng Allah. Naway nawa na magbalik loob sila, humingi sila ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so sabi niya, Idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nang ibig sabihin, kung siya, Allah subhanahu wa ta'ala, kung siya ay magtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng kun fayakun, maging at mangyari ang kanyang nais, na magaganap ang anuman kanyang itinakda na mangyari. Kaya si Isa bin Maryam, si Jesus anak ni Maria, sa kanyang panahon, ipinahayag sa kanya ng Allah, sabi niya, wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hada siratum mustaqim. So sa pinaka verse 36 nabanggit po ito ang kahulugan sa kanyang sinabi. So sinabi si Jesus ay nagsabi, at katotohanan ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't tanging siya lang ang sambahin. Ito ang tuwid na landas. Ang relihiyong Islam na siyang ipinag-utos ng Allah sa lahat ng kanyang mga propeta, na ito ang dapat na pananampalataya na isabuhay at ituro sa mga tao. Naway buksan ang ating mga isipan, buksan ang ating mga puso't isipan upang tanggapin natin ang katotohanan hinggil sa paniniwala natin kay Isa bin Maryam, kay Jesus anak ni Maria. Siya ay propeta at sugo ng Allah, at siya ay dinigyan ng tinatawag na kapahayagan. Ipinahayag sa kanya ang tinatawag na Injil, o kaya yung tinatawag na the Gospel, ang tinatawag na ang Ebanghelyo sa ating salita. At yun ang kanyang ipinapangaral, ang kanyang tinatawag na ipinapangaral sa mga kababayan niya, ng mga Israelita, ang pagpakilala sa Allah at pagpakilala sa kanyang sarili bilang propeta at sugo. Kaya ang tinatawag naman kanyang mga gawain ay nangangaral, nagtuturo. Kaya ang
yung tinatawag na pagtawag sa kanya ng mga tao sa kanya, ah, yung teacher, guro. Baga sa Bisaya pa, magtutudlo. So, teacher, nagtuturo siya, nangangaral siya. At ano ang una niya pinapangaral? Na inihahayag nila na walang ibang Diyos na inyong sambahin kundi ang Allah. At iwasan ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Pagsamba sa iba bukod pa sa Allah. Yan tinatawag na tagut. Huwag sumamba sa mga tagut, yung nagpakilala na Diyos na kung saan kabilang sa kanya mga nilalang, kabilang sa kanya mga nilikha. Kapag kabilang ka sa kanyang mga nilikha, ikaw ay nangangailangan ng ano? Pagkain, inumin. Ikaw ay kailangan mo ng tinatawag na pagtugon ng likas na pangangailangan. Pagdumi, pag-ihi. At kung ikaw ay lalaki, ang utos ng Allah, ikaw ay tuliin. Kaya, hindi exempted si Jesus sa tinatawag na pagtutuli. So, siya ay lalaki, kaya kailangan siyang tuliin. So, mabasa niyo sa kasulatan na inyong hinahawakan ang tinatawag na pagsunod niya sa utos ng pagtutuli. At kailanman hindi yan pwede mangyayari sa ating nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, na siya ay tuliin ng kanyang mga nilikha. Kaluwalhatian sa kanya, siya ay malayo sa anumang ipinaparatang nila na anumang depekto na meron sa kanilang tinatawag na paniniwala. Ang Allah ay kompleto. Ibig sabihin siya ay ang pinaka kompleto sa lahat, na wala na siyang pangailangan na ano paman. Siya ang pinaka mayaman. Siya ang nagmamayari ng lahat. At hindi niya kailangan pa yung bigyan mo siya ng salapi, ginto, o ano pang mga patungkol sa tinatawag na kayamanan. Dahil siya ang Al-Ghani. Al-Ghani, ibig sabihin, siya yung tinatawag na pinakamayaman sa lahat, na wala na siyang pangailangan ng ano paman. At siya yung tinatawag na walang kamatayan. Samantalang tayo, may kamatayan. So, hindi natin pwedeng ihahalin tulad ang ating nag-iisang Diyos na yan sa kanyang mga isinugong propeta. Dahil tayo, ang kanyang mga propeta, lahat ng pinagkaluban niya ng may buhay, ay may kamatayan. Siya mismo nagsabi, kullu nafsin dhaikatul maut. Lahat ng kanyang tinatawag na pinagkalooban ng tinatawag na buhay ay makakatikim ng kamatayan. Siya lang ang tinatawag na walang kamatayan. Kaya paano natin ihalin tulad siya? O kaya sabihin ng sino man na siya ay nagkaroon ng tinatawag na anak. Mahirap po. Hindi po, malayo po yun sa katotohanan. Siya po ang tinatawag na walang kamatayan. At ni antok, ni pagtulog, ay hindi makakaabot sa kanya, hindi mangyayari sa kanya. Siya mismo nagsabi sa kanyang kasulatan, La ta'khuduhu sinatun wala naum. Hindi mangyayari sa kanya ang tinatawag na antok, ni ang pagtulog. Yung ikaw ay aantukin, medyo kuan ka lang, ganyan. Pero may kuan pa ka, may ano pa, may mulat ka pa. Inaantok nga lang. Pero kapag natulog, pag ang tinatawag na natutulog ay talagang wala na sa kanya yung tinatawag na malay. Wala na siyang malay. So hindi mangyayari sa ating tagapaglikha na mawawalan siya ng malay. Dahil sa tinatawag na sinasabi na pag natutulog.
Hindi po mangyari sa ating tagapaglikha yan. Kaya yung tinatawag na pagtulog at yung kamatayan ay magkakamag-anak lang po. Magkakamag-anak lang, magkamalapit sa isa't isa kasi pag natulog ka, wala ka ng malay. Samantalang yung tinatawag na namatay, ay talagang totally wala talagang malay. Patay na eh. Pero ang ating tagapaglikha ay hindi makakaabot sa kanya, hindi mangyayari sa kanya ang tinatawag na antok at saka yung tinatawag na antok o yung tinatawag na idlip. Hindi siya naiidlip. Hindi rin siya makakatulog. Hindi rin siya aabutin ng tinatawag na pagtulog. Nagyayari lang po yan sa kanyang mga nilikha. Katulad ni Jesus na anak ni Maria, sumakanya na ang kapayapaan. Sila po ay natutulog. Sila po ay kumakain. Samantalang ating tagapaglikha ay hindi nangailangan ng anumang sustento ng pagkain. Siya yung nagkaloob sa atin ng ating makakain. Yun ang katotohanan. Kaya naman, bumalik na po tayo sa paniniwala sa ating tagapaglikha, si Allah. Ang Allah ang pinakamakapangyarihan sa lahat at siya ang tinatag na pinakamawain, ang pinakamahabagin, ang tinatag na pinakamapagpatawad. Kaya habang tayo nabubuhay, magbalik loob po tayo. Manumbalik po tayo sa pagkilala sa ating dakilang lumikha at magkaroon ng damdamin na sumunod, sumuko, tumalima sa Kanya. Dahil kung tayo ay aabutan ng tinatawag na kamatayan, na tumatanggi tayo na maniwala sa Kanya, so magiging dahilan yan ng pagkapasok sa tinatawag na impyerno. Nawala ng tinatawag na labasan. Ang impyerno ay tinatawag na isa sa pagbibigay ng tinatawag na katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na sino man ang tumanggi na maniwala, siya ay maninirahan sa impyerno. Tumanggi na maniwala sa Kanya. So magiging tirahan nila ang impyerno. Babala po yan ng Allah sa mga taong mulat pa ang mga isipan. Mulat pa ang kanilang mga isipan. Babala po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, ipinaparating namin ang mahalagang tinatawag na paksa na ito patungkol kay Isa ibn Maryam, si Jesus na anak ni Maria, ayon sa kanilang tinatawag na isinalin sa kanilang aklat na siya ay isinilang sa isang berhen na ang kanyang ina ang pangalan Maryam. Samantalang yung pangalan na yan dapat hindi palitan eh. Yung pangalan hindi kailang i-translate. Pero dahil nga sa mga napakialaman na po ang mga kasulatan ng mga propeta, napakialaman na yung kanilang kapahayagan. So yung mga taong may mga interest na baguhin, so nagkaroon sila ng pagkakataon na baguhin yung tinatawag na itinuro ng mga propeta. So sila ay nagsulat ng kanilang tinatawag na aklat at kanilang pinalitan ng mga pangalan ng mga propeta. Actually, identity po yan ng isang tao. Yung pangalan niya. Na madali siyang makilala kapag tawagin mo siya sa kanyang pangalan. At sa mga pangalan ng mga kamusliman, isa po yan sa katuruan ng propeta. Pangalanan niyo ang inyong mga anak ng pangalan ng mga propeta, o kaya yung tinatawag na Abdullah, Abdurrahman. Ibig sabihin, yung pagkakaroon ng tinatawag ng mga pangalan na inadapt ng mga kamusliman, katulad ng mga pangalan Ibrahim, na sinalin nila sa tinatawag na
English Abraham, o di kaya sa ating si Propeta Abraham o kaya si Propeta Jacob, pinatranslate na Jacob, Jacob. Pagdating naman kay Isa ibn Maryam, sinalin ng kanyang pangalan sa tinatawag na pangalan ni Jesus. Wala naman ang letter J sa alpabetong Pilipino. Walang letter J. Kaya papalitan talaga yung letter J ng letter H. So yung naman, mga walang tinatawag na yung mga alpabeto nila, walang letra na pwedeng ikuha nila, ipalit nila maliban sa halimbawa letter J, katulad ng mga meron sa kanilang alpabeto na wala yung letra na ganito. So ang magiging dahilan ng pagpalit ay dahil sa walang available na letra na pwede nilang ikuan sa ipalit doon sa na yon, sa letra na yon. So sa mga pagkataon na mayroong tinatawag na pagbago sa mga pangalan, dahil po yan sa mga nagsasalin ng mga kasulatan na hindi nila pinapanatili yung tamang pagbigkas, tamang tinatawag na pagtawag sa mga pangalan na nakalagay dyan sa kasulatan. Tingnan nyo na lang yung tinatawag na inilagay nila sa may ulunan, o mga nasa uluhan ng taong naipako. Ano nakalagay doon? I-N-R-I. Alam niyo ba kung anong kahulugan nun? Yung I, Isos. Yung N, Nazarenos. Yung R, Rex. Yung isang I, Eoderom. Anong ibig sabihin nun? Sa ating salita, kapag alamin mo ang kahulugan, yung Esos, sabi nila, Jesus. Yung Nazarenos, ibig sabihin, yung Jesus na yon, sinundan ng Nazareno. Jesus na Nazareno, Rex, hari, Eoderom. Eoderom, yung mga Hudyo. Hari daw ng Hudyo. Jesus Nazarenos, Jesus na Nazareno, hari ng mga Hudiyo. So bakit yung I doon ay palitan ng J? Palitan ng H? Dahil pumasok na sa ating tinatawag na salita na kung saan wala namang letter J. Merong letter H. Pero bakit kailangang palitan yung unang letra? E. Isos. So pinakamalapit na sa tinatawag na sa wikang Arabic, Isa. So malaki po ang tinatawag na nagawang korupsyon ng mga nagsasalin ng tinatawag na kasulatan o di kaya yung nagbago sa katuruan ng mga propeta. Kaya ganun ang nangyari. Nagka-windang-windang, nagkabuhol-buhol, o hindi natin nagkabuhol-buhol, nagka-windang-windang na ang mga tagasunod. Sabihin na lang nila, pareho din yan. So, alam nyo ba kung ano ang tinatawag na parusa kung ikaw ay halimbawa palit lang ng titag na isang litra? Anong kaso yon? Pagpalitan mo yung tinatag na dokumento na kahit isang litra lang, yung tinatag na original ba, palitan mo ng isang litra. Anong kaso yon? Falsification of public documents. Ito holy documents. Falsification of holy documents ang nangyari. So, hindi lang isang litra
o dalawa o tatlo, marami ang nabago. Alam naman natin na ang mga pangalan ng propeta ay dito nagmula sa gitnang silangan, sa Middle East. So, yung mga pangalan hindi dapat na baguhin. Pero dahil sa pagpapaliwanag sa mga bagay na kung saan pinaniwalaan ng mga tao, kailangan nating ipaliwanag kung ano nangyari. Kaya naman, manumbalik po tayo sa pagkilala sa nag-isang Diyos na may likha sa atin, ang Allah, at paniwalaan natin ang kanyang mga isinugong propeta. Dahil walang tinatawag na yung tinatawag na paraan upang malaman natin ang patungkol sa kanya, kundi sa paraan na paniwalaan ng kanyang mga propeta, dahil hindi sila nagkakasalungatan kung ang pag-usapan ay patungkol sa Diyos na lumikha sa atin. Iisang Diyos ang nagsugo sa kanila, kaya iisang pangalan din ang dapat na itawag natin sa Kanya. Kung ano ang sinabi niya sa Kanyang tinatawag na kasulatan, ano ang sinabi niya sa Kanyang mga propeta, ay yun din ang pangalan na itawag natin sa Kanya. Hindi pwede na yung nag-imbento po tayo ng ipapangalan natin sa Kanya. Ibig sabihin, mas matalino pa tayo sa Kanya, mas may alam pa tayo sa Kanya. Kung mag-iimbento lang tayo ng pangalan niya, hindi na tayo tatalino sa Kanya. Siya ang pinakamaalam sa lahat. Siya ang nakakaalam sa lahat ng bagay. Kaya mula noon hanggang sa ngayon, hindi nababago yung kanyang pangalan. Dahil yan ay totoo, yan ay tunay. Palatandaan, ang tunay, hindi nagbabago. Tunay, hindi nagbabago. Kaya naman, mga kababayan, mga tagapanood, naway buksan ng Allah ang ating puso't isipan upang tanggapin natin ang katotohanan at tayo po'y magbalik loob. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang pagkakamali, sa ating mga nagawang kasalanan, lalong-lalo na sa pagsamba sa iba, bukod pa sa Kanya, bukod pa sa Allah. Kaya naman, pagsisihan natin yung ating mga nagawang kamalian, magpakumbaba po tayo sa ating dakilang lumikha dahil gusto niya sa Kanyang mga lingkod ang mapagkumbaba. Kaya naman, inutos niya sa atin ang pagpapatirapa na siyang isinabuhay at itinuro niya sa Kanyang mga propeta sugo. So, tanda ng ating pagpakumbaba ay ang ating pagpapatirapa, ang ating pagyuko, na wala tayong ibang niyuyukuran, wala tayong ibang pinapatirapaan, kundi siya lamang, ang Allah lamang ang nag-iisa na siyang Diyos ng lahat ng sanlibutan. So sa muli ay humihiling ako sa Allah na naway buksan ang inyong puso't isipan upang matanggap ninyo ang katotohanan at alisin po natin ang tinatawag na pagmamalaki sa ating mga puso. Ibig sabihin ng pagmamalaki, yung bang hindi natin tinatanggap kung ano yung totoo. At tanggalin po natin ang tinatawag na pagmamaliit ng ating kapwa. Ang pagmamaliit ay yung bang minamaliit mo yung kapwa sa tinatawag na punto na hindi mo nga siya pinaniwalaan, baga tinatakpan mo pa ang totohanan na hindi mo baga sinasabi sa mga tao. So ang pagkakaroon ng ang pagtindig natin sa katotohanan ay kailangan po natin tumindig tayo sa katotohanan. Kung ano ang totoo, doon po tayo. Huwag nating katakutan ng ating kapwa-tao na kung saan ay
may mga tao na takot sa kanilang magulang, na ayaw nilang tanggapin ang totohanan dahil sa sinasabi nila na takot ako sa aking magulang, takot ako sa aking asawa, takot ako sa mga tao na nasa aking paligid. Sino ba ang narapat na katakutan? Hindi po ba yung lumikha sa atin? Katakutan natin siya. Bakit? Siya yung may kapangyarihan na pwedeng bumawi ng iyong buhay. Siya yung may kapangyarihan na magparusa sa ating pagtanggi. Siya ang dapat nating katakutan. So ang pagiging mananampalataya sa iyong tagapaglikha ay hindi dapat ikatakot. Narapat na tindigan natin ang totoo. At hindi tayo inutusan ng ating tagapaglikha. Ang Allah, hindi tayo inutusan na maging maging masama ka, hindi kaya maging sinungaling ka, o ano pong mga bagay na mga maling mga katangian. Hindi po inutos ng Allah ang tintag na magiging salbahe ka. Hindi po inutos ng Allah na magiging sinungaling ka. Hindi po inutos ng Allah na maging masama ka. Nasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افترى على اللَّهِ كَذِبًا. Sino pa ba ang higit na masama kaysa sa mga tao na nagpasinungaling sa kanyang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? So yun ang pinakamasama na pwedeng magawa ng isang tao, na pinasisinungalingan niya ang Allah, na hindi niya na tinatanggihan niya, hindi niya pinaniwalaan, at ayaw rin niya na sambahin. So napaka pangit po ng pag-uugali ng isang nilikha na hindi niya kilalanin, na hindi niya sambahin ang may likha sa kanya. Kaya naman, mga kababayan, mga tagapanood, ito po ay isang pagpapayo para sa inyo, at ganoon naman din sa akin na manatili sa pagkilala sa Allah, at huwag nating sayangin ang ating buhay sa mundong ito ng pagtanggi sa Kanya. Huwag nating sayangin. Tayo po ay maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya, dahil Siya ang nakakalam kung anong makakabuti sa ating lahat. So, iiwan ko sa inyo ang mapayapang pagbati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, ang habag at biyaya ng Allah, at sa sino man na sumunod sa tamang gabay.